kami na magkakapatid na ibinrand nung PNP, ng government na Nilong Brothers, ay hindi lang yung mga tao na nabiktima namin yung kawawa. Kasi maging kami na magkakapatid, sa amin na magkakapatid, 6 yung namatay sa amin dahil doon sa brand name na yun na ibinrand sa amin ng government. Unang-una, 2020, March 2020 yung tatay ko. Namatay siya sa operation doon sa Maguindanao. March 20, 2020, namatay yung tatay ko dahil doon sa ibinrand sa amin na kami ay terrorist, kaya yung government natin ay patuloy sa paghahabol sa amin saan man kami magpunta. Kaya nung March 20, 2020, namatay yung tatay namin sa engkwentro. Tapos another na naman yung panganay namin at saka yung isang kapatid ko, namatay September 2020, namatay rin. Naambos sila sa daan papuntang Pulumulok. Pauwi sila galing Maguindanao. And then 2020 rin nangyari, October. Namatay rin yung isang kapatid ko doon sa May Esperanza, Sultan Kudarat dahil sa operation din ng PNP. At ang pinakahuli na namatay, yung pinakabunso namin na namatay sa engkwentro dito sa Pulumulok, Barangay Lapu, Pulumulok. Engkwentro namin laban sa Scout Ranger. Tapos 2021, pinakahuling namatay yung kapatid ko. Sumusunod sa akin yung si Aliboy. Namatay rin siya sa engkwentro doon sa Palimbang, Sultan Kudarat. Kaya masasabi ko sa government natin at saka doon sa PNP na nag-brand sa amin ng Nilong Brothers, hindi lang yung mga nabiktima namin yung kawawa. Kami man ay biktima rin. Ito man ay masakit man din isipin na kami kinakailangan naming lumaban, kailangan naming pumatay ng PNP, ng sundalo. Ito ay labag sa kalooban namin, hindi namin ito kagustuhan. Pero nagagawa namin ito dahil kami ay wala na kaming matakbuhan, wala na kaming mapagsumbungan doon sa problema namin. Wala na rin mga tao na mag-i-initiate kung paano mapag-usapan yung problema namin. Yung pagiging terrorist na sinasabi nila sa amin, yun ay hindi biro, hindi yun kagustuhan namin magkakapatid. Kundi kami ay biktima lang din kami nung panahon, that time. Isa kami doon sa mga pinatay, pero kahit na kami ay pinatay, kami ay namatay na lumalaban. Kahit masakit man sa kalooban namin, kailangan din naming pumatay para sa aming survival. Nung mga time na nasa loob pa kami, lalong-lalo na ako, nung time na nasa Maguindanao pa ako, napakaraming engkwentro yung nasalihan ko. Nandun yung inaharas namin yung mga detachment ng military, inaambos namin yung mga papasok na tropa ng military sa kampo namin. Nandun yung pinapasokan namin yung mga poblasyon para magasik ng lagim. Nandun din yung mga pinapatay namin yung mga tauhan ng government natin dahil isa sila sa mga nagtuturo kung saan kami nagtatago. Pero lahat ng yan ay labag sa kalooban ko na gawin. Pero dahil kinakailangan talaga naming lumaban para kami ay mabuhay. Nung time na nasa labas na ako, napakarami kong naitulong. Hindi lamang sa pamilya ko, kundi sa community namin. Yung pagpapanatili ng peace and order doon, isa ako sa naging pundasyon. Kasi isang commander dati ay nagiging kasama na ng government sa pagpapanatili nung kaayusan ng peace and order, lalong-lalo na doon sa community namin. Ilang barangay sa Muslim area ng Pulumulok, may mga naisishare tayo na para sa ating peace and order, may naitutulong tayo para sa ating peace and order. And then may mga development din na
nangyari dahil sa pag-surrender. Nasa labas na ako, kasama ko yung provincial government. Kung dati doon sa amin, yung dinadaanan namin papasok doon sa mga area namin, ay private road pa yung dinadaanan. Anytime na gustong harangin ng mga tao na ayaw sa amin yung daanan na yun, kahit na harvest season yan, talagang hindi ka makakadaan kasi ganun katindi yung operation doon sa amin at sa diskriminasyon. Kaya nung time na nasa labas na ako, isa yan sa pinakaunang hiningi ko kay Governor Tamayo, sa tulong na rin ni Sir Carl, na magkaroon kami ng pampublikong daanan diyan sa amin sa Barangay Lapu. Kasi kawawa yung mga tao na hinaharang yung mga produkto nila, hinaharvest nila yung produkto nila sa haba ng panahon, hinihintay nila, tapos pag-harvest season, hindi makakadaan kasi hindi pang publiko yung daanan na dinadaanan ng produkto namin palabas. At isa rin yung sa naging dahilan, naging punot dulo rin ng problema dyan sa amin, dahil hindi biro na hihintayin mo mula pagdanim mo hanggang sa paglaki ng produkto mo, ng mga tanim mo. And then pagka hinarvest mo na yan, hindi mo rin may papalabas dahil doon sa oppression at saka discrimination sa right of way. Kaya nung nakalabas ako sa tulong ni Sir Carl, naipaabot namin sa kay Ma'am Sonia, and then kay Gob, na kinakailangan talaga namin doon sa Barangay Lapu na magkaroon ng farm to market road para sa public na dumadaan doon at hindi na maapektuhan yung mga harvest namin na pananim na may parating namin doon sa pamilihan, dahil yung daanan ay makakasiguro kami na wala nang haharang sapagkat ito ay donated na at saka farm to market road na. Kaya nung time 2023, December 2023, pinababa ni Gob yung tao niya doon sa amin. Tapos in-inspection yung area na pagbubuksan ng farm to market road namin. Yung month din na yun, December din 2023, pinababa ni Gob yung mga equipment niya galing province. Ini-open niya sa amin, binuksan niya sa amin yung farm to market road na matagal na naming inaasam. Dekada na naming inaasam na magkaroon kami ng farm to market road doon na para sa public. Kasi mula noon, hindi pa ako pinanganak, walang donated na daanan dyan sa amin sa Barangay Lapu na madadaanan ng mga produkto ng mga farmers natin palabas. Kundi pag-aari lang ng mga tao dyan na ayaw nila na mag-donate kasi nababawasan yung area nila. Pero dahil sa tulong ni Gob, and then sa tulong na rin namin ng mga former violence extremists, na iparating natin sa government natin yung isa sa pinakamahalaga na hiningi namin, which is farm to market road, na ngayon ay possible na. Open na po yung farm to market road papunta doon sa Maliango River, na kung saan ay siyang naging sentro rin ng kaguluhan noon. Ika nga, ngayon ay kilalang kilalalan yung Maliango River na from terrorist spot to tourist spot. Tinulungan na rin ako nung provincial government sa development ng mga materyales, simento, yung mga kabilya na ginamit namin doon galing sa Kaygob through the initiative of Ma'am Sonia. Then, ngayon napakalayo na yung narating nung Barangay Lapu, napakarami na naming livelihood doon. Tapos yung Barangay Lapu, hindi mo na pinoproblema yung peace and order doon. Kahit na hating gabi, dadaan ka doon, kahit sinong tao, nasisiguro ko na wala nang mangyayari sa kanya kasi isa na tayo, isa na kami ng mga kasama ko, ng mga former violence extremists na nagkasama ng mga barangay officials natin at sa government natin na natili nung kaayusan doon sa amin, yung peace and order sa amin. Tapos ako mula nung nasa labas na ako, yung barangay namin, naging stable yung peace and order doon sa amin kasi tumutulong tayo at saka may boses tayo sa mga tao doon sapagkat nakikita nila na yung intention natin na hindi pang sariling intention lamang kundi intention natin na tumulong hindi lang para sa maging popular tayo or kaya para sa self-interest natin kundi para sa lahat na nandoon. Kasi bilang isang nabansagan noon na terorista, masama ang mga gawain, gusto ko ngayon ipakita na
hindi totoo yung sinasabi nila na ako ay ganito, masama yung mga gawain ko. Kaya ngayon tumutulong ako. Tumutulong ako sa pagpapanatili ng peace and order doon sa amin. At saka yung mga maliliit na mga conflict doon, isa ako sa mga nagagamit ng barangay natin para i-settle yung mga problema. May mga na-settle tayo doon na problema sa barangay Lapu, yung tulad ng land conflict, na kung hindi dahil sa mga initiative natin, magkakaroon talaga ng malaking gulo. Pero dahil pinapakiusapan natin sila, kasama na natin yung government natin na nagpapanitili ng peace and order, marami tayong napigilan doon ng nakaguluhan na hindi na lumaki dahil nandun na tayo. Kasama na tayo nung government natin na magpapanatili sa ating kaayusan sa barangay. Sa ating provincial government na patuloy na sumusuporta sa amin ng mga former violence extremists in terms sa aming mga cases, mga pending cases ng mga kasama ko, pati na rin yung mga livelihoods namin na patuloy kaming minomonitor, saka patuloy kaming binibigyan ng livelihood, pati na rin yung mga line agencies, nandyan yung Mahintana Foundation, hindi kami pinapabayaan. Tapos yung office ni Ma'am Sonia, yung ICLIP, talagang minomonitor kami time to time. And then, in fact, ngayon, ako ay na-employed na sa PLGU South Cotabato para magtulong na rin sa pagmonitor sa aking mga kasama na former violence extremists na hanggang ngayon ay may mga pending cases pa na nasa loob sila ng military facility natin. Maraming salamat unang-una sa Panginoon kasi narating pa nung buhay ko yung araw na ito, pati yung provincial government, pinapasalamatan ko rin si Governor Tamayo dahil doon sa program niya na ICLIP program na siyang tumutulong sa amin ngayon sa lahat ng concern namin. Pati na rin si Ma'am Sonia na patuloy din sa monitoring niya sa amin. Hindi kami pinapabayaan, time to time tinicheck kami, pinapamonitor kami. Maraming salamat, Ma'am. And then sa pamunuan din ng 38 IB na patuloy rin sa magandang hangarin, pagkup-kup sa amin, pagtulong sa amin, pagpapatuloy ng program na iniwan ng PPSF sa kanila. Maraming salamat sa pangunguna ni Sir Erwin Pilongco. Maraming salamat, Sir. At saka pinakahuli kay Sir Carl Nagak, hindi ko talaga makakalimutan, Sir, na yung naitulong mo hindi lamang sa akin kundi sa buong South Cotabato na naagapan yung malaking kaguluhan. Talagang masasabi namin na utang namin yung pangalawang yugto ng buhay namin sa 5th SF Battalion sa pangunguna ni Sir Carl. Maraming salamat, Sir. Yes, gaano kalaki ang diferensya ng buhay mo noon? Yugto number 1 versus yugto number 2. Yung ganon na buhay. Yung sir, yung yugto number 1, Sir, masasabi ko po na napakahirap po. Kasi unang-una, sumubok na kaming magtiwala sa government natin. Pero hindi sila naging sincero doon sa usapin sana ng pagkapayapaan dito sa South Cotabato. Kaya masasabi ko na yung buong yugto, unang yugto ng buhay namin ay puro paghihirap, pasakit yung naranasan namin. Kasi labag man sa kalooban namin na pumatay ng mga operatives ng PNP, ng military, pero kinakailangan natin gawin para may survive natin yung sarili natin. At umaasa kami that time na darating yung panahon na may tao na mamamagitan between sa amin na former violence extremists at saka sa government natin. At saka yun na nga, yung 5th SF Battalion, sila yung naging daan upang tahakin namin yung pangalawang landas na ito na tinatahak namin ngayon. Anong feeling ng buhay malaya? Unang-una, Sir, napakasaya at saka napakakampante na malaya na ako ngayon. Kung dati, anino ko pa lang yung nakikita ng civilian doon sa amin, nandyan na yung isang batalyon ng military. Ngayon, napakasaya kasi nakakatulog ka ng maayos, tapos nakakasalamuha mo yung mga tao doon sa komunidad, especially yung pamilya mo. Lahat ng oras ay nandiyan ka sa tabi nila.
At saka ang isa pa dyan, sir, na na-experience ko ngayon na hindi mabibili ng pera is yung naihahatid ko araw-araw yung mga anak ko sa eskwelahan, nasusundo ko sila pagka uwian na nila, pati yung asawa ko. Isa yun sa pinaka hindi ko malilimutan na part ng buhay ko ngayon is yung naibigay ko na sa pamilya ko yung oras ko. Hindi tulad, unlike noon na lahat ng oras ko nasa bundok ako, mas marami pa yung magulo, mas marami pa yung gera kaysa pagtawag man lang dun sa cellphone ng asawa ko o sa pamilya ko. Kaya ngayon, yun nga masasabi ko na napakalaking kuwan na ito sa amin, napakalaking tulong ito sa amin na nakasama namin yung mga pamilya namin. At yun yung sinasabi ko na hindi mabibili ng kahit na anong halaga yung makakasama mo, makakapiling mo sa araw-araw yung pamilya mo at mga anak. Maraming salamat, Yas. Pamilya pa rin ang punot dulo ng lahat. Ano? Opo, sir. Opo, sir. Ano man ang pinanggalingan, mapamilitary ka, mapamujahid ka, pamilya pa rin. Pamilya pa rin, sir. Maraming salamat. Thank you, sir.